Yes, hello guys, good evening. Welcome to another repair session dito sa workbench ko. Anyway, we have here a solar light. Nabili ko to kanina. Expected na ganito, no? Pagka mga old stock. Nag-sale kasi sila ng 50%. Actually, ang nakalagay sa kahon ay ayun na, nasa inventory. Hindi pa nila to na na walang QR code kasi for immediate disposal. Ayan, nakalagay. So pag mga ganyan, expected na old stock yan, so untested yan, kaya nila pinento ng mura. So ang price niya is around 589.95. So 50% na nasa 390. Tama ba? 50% eh. Okay, so ngayon, tinesting natin kanina. Nakapula lang, ayaw mag-charge na. Tignan natin. Pakita ko sa inyo. So ang gagawin natin, since indoor tayo, walang araw nga, so hindi siya anyway, pangit ng solar panel pa niya. Ang gagamitin ko yung isa. Okay, kinabit ko sa taas. Pero, ito yung solar panel. Hindi siya makapag-charge ngayon kasi gabi. No? So, kailangan may araw para mag-charge. So, ang gagawin natin, kakabitan natin ng cellphone charger. Ito nakakabit natin dun sa charger to. Itong wire. So, kabit naman natin. So, ang positive niya, parang pakita ko sa inyo na may power, nag-charge naman siya, pero yung battery palyado, hindi siya nagkakarga, although nakapula naman yung standby. Ayan, kita niya ba yan, nakapula? Okay, so ibig sabihin dapat siya nag-charge na yan, diba? Yeah, i-on natin So, nakasaksak siya doon sa aking cord charger. Oops, sorry. Nakasaksak siya doon sa aking wall socket yan na merong USB charger. Okay. So, hanapin. Wait lang. Kunin ko yung remote. So, pag umaga, nag-charge kasi yan. Then, pag in-on natin, yan, naka-on na siya. Off natin. So, supposedly dapat nag-charge siya, may battery na dapat. So, tanggalin natin doon sa nakasaksak doon. So, tatanggalin ko to. On uli natin. Wala, di ba? So, ayaw mag-on. So, ibig sabihin, hindi nag-charge yung battery. Saksak uli natin, go pula yan. Nakapula na, i-on natin. Yan, meron. Okay. So dapat pag tinanggal ko doon sa solar, supposedly dapat nakakapit na solar panel. Imagine yung kunwari itong charger niya, ang solar panel. So pag tinanggal ko, halimbawa gabi na, tinanggal ko to, nawawala. Ibig sabihin hindi nagkarga ang battery. Okay, so yan, di ba? So, ang problema niya, battery. So, pag namili kayo ng ganito at walang power, huwag niya yung tatapon agad. Kasi repairable naman siya. Yung iba kasi tinatapon agad. Pero kung marunong ka sa electronics, o marunong ka sa mga ganito, alam mo kung ano yung sira. So, eto binuksan ko na kasi ito. So, pag pagbubukas na, medyo sisirain mo nga lang kasi wala na yung niya. Gagawin mo parang gagawin mo din mo lang nakagulo kasi yan so ayan, so bukas na yan. So dito makita mo ito yung mga naka-blue kasi yan, so tanggalin natin. Ito yung battery niya, isa lang. Yan. Ito yung sira.
don't worry about the circuit. Circuit na to, po yan lahat. Kasi umiilaw naman, merong remote na. So, testingin natin yung etong terminal battery na to. Sukatin natin yung voltahe ng matanggal. Ito na lang. Sukatin natin doon sa kung ilan lalabas dito. Dapat may at least 4 volts pagka mag-charge siya pag galing sa solar panel kasi naka-charge siya ngayon. So, tignan natin. Balik ko lang pala rin. So, it's only 1.4 1.2 volts. Kita niya 1.2, 1.19. So, ibig sabihin, dinidrain niya. Nagdidrain ng battery. No, nagda-drop voltage siya. Ibig sabihin, shorted ng battery nito. Or, hindi siya nagka-charge. Tanggalin natin kung magka 4 volts siya. Tinanggal ko na. Sukatin uli natin. Dapat mga 4 volts na to or mahigit. Yeah, let's see. Kita nyo yan. That's 4.5 volts, 4.6. Yeah, 4.7. So, ito yung sira. Ito yung papalitan natin. So, kung titignan nyo mabuti kasi, walang battery. Power on siya. So, gumagana yan. Auto natin. Gumagana. Automatic, ibig sabihin, pag umaga nag-charge, pagdating ng gabi, automatic na mag-on. Ilaw niya. Hanggang sa kinabukasan, hanggang sa lumiwanag ulit. Yung magkaroon ulit, sumikat ulit lahat. Ngayon, pag inon mo lang siya, naka-on lang siya. Diba? Then off muna natin. So, buo talaga yung sirketo niya. Ito yung papalitan natin yan. So, since meron na siyang gawin na lang natin dito. Dito ko na kakabit yung bagong battery. Ito na yung gamitin natin cord. Hindi na ako maggagawa ng ibang wiring. Ito na lang natin. Gamitin natin na wire. Okay. So, isang 18615 gamit yung battery. So, ang solar panel na to, pare-pareho lang naman to eh. Ito yung maliit na version, 25 watts to. Merong 50 watts niyan, may 100 watts, may 200, may 300 watts, may 500 watts. Hindi ko alam, parang may 1000 watts pa yata yung malaki. Pero isa lang functions niyan, isa lang ang ang working principle niyan. So, kapag hindi siya nagkarga doon, at pag walang power, ibig sabihin wala battery ang problema. So, hindi naman nasisira agad-agad yan. Huwag lang mababasa sa loob. Huwag lang mag-short yung mga circuit na sa loob. Hindi masisira yan. Ito lang talaga nasisira yung battery. So, ito yung papalitan natin yan. Okay, so, ano natin ito? Dahil dito na natin hihinang yan. Okay. Marami tayong stock ng battery nito. Ito yung mga stock ng battery. Pamalit yan ng mga tablet. Yan. Ang dami tayong 18650 dito. Hanap na lang tayo ng matino. Hanap tayo ng original. Magandang klase. So
kasi generic lahat to, galing lahat to sa mga ano. Ito siguro. Testing natin kung may power siya. Kapag flat ang ano, pag nag-zero ang ganito, sira na yan. 50-50 magkakarigil. Kailangan may charge siya at least 3 volts, no? Or 2.5 volts pwede na. Pero pag bumaba siya ng 1 volt, alanganin na. So that's 0.96, almost full charge na. Ito na ang gamitin natin. Hihinang ko na lang, wait lang. Kunin ko pang hinan ko. So repairing this solar panel is straightforward. Tanggalin muna natin to, baka masira. Straightforward daw pag-repair. Kung battery lang, yun lang naman. Tanggalin lang natin yung sira. Palitan natin ng buo. Then gamitin na natin yung wire ngayon. Dahil ito na rin yung gagamitin natin isusok doon. Wait lang ha, painitin lang natin itong aking soldering iron. So wag na itatapon agad. Bigay niya lang sa akin ito. Kung ayaw niya. Kung ayaw niyang gawin. Kaya para makatipid tayo. Repair lang yan. Palit-palit lang. Okay. This process is called tinning. No? Kailangan may LED lang yan muna. Hinangan niya muna ng LED yung ano nyo, copper nyo or kung ano yung metal na ihinaw bago nyo idikit doon para siya mabilis mahina. Kasi pagka direkta yung ilalagay, hindi siya madidikit agad. Wala siyang wala siyang flux. So, kailangan lagyan nyo muna yan. Ganyan ang paghihinang. Then, sa battery, ito yung positive niya. Tandaan nyo. Ito yung likod, negative to. Ito yung sa harap, yung mas maliit na below. Yun ang always positive yan. Dito na natin lang. Lagyan natin ito. Kung kasya yung dalawang battery, kaso isa lang kasya. Hanggat mas maraming battery, mas tatagal ang buhay niya. Paparallel niya lang. No? So kung halimbawa, kung 2 amperes to, i-parallel yung dalawang 2 amperes na battery at 3.7 volts, magiging 4 amperes siya. Kaya lang kasi dito sa aking solar panel na mali, isa lang kasya. So isa lang gagamitin natin. Palagay po isa lang siya. Okay, good. Lagay natin yung saan ba napunta yung meron siyang takip. Pero kahit hindi naman natin nalagyan, pwede kasi hindi naman siya didikit doon dahil nakahiwalay siya. Itong positive na lang lagyan natin kasi ito yung delikadong madikit sa metal sa body. Or tape na lang natin. Hello. So, yan. Very quick fix. Okay. Lagyan na natin doon. Tingnan natin kung pag ito umilaw, it's yung mag-charge siya kasi hindi na siya shorted kanina shorted diba, kaya 1 volt lang yung nilalabas na output ng ating solar panel kasi nga hinihila ng battery, dinidrain niya. Mahirap pala ikabit, dapat ayoko na kasing tanggalin sa paa pero pwede naman.
Yun. Okay. Naka-ano lang to eh. Double adhesive lang. Yung foam tape. So, it's very cheap, no? Chinese made na product. Ganito talaga. Generic kasi yan eh. Anyway. Sa remote. Ito hindi ko pa sinasaksak sa charger. Wala pa yan. On natin. Di ba nag-on na? Kasi almost full yung battery natin. So gumana na siya. Hindi nakabit. Off natin. So wag niyo papanagat pagka ayaw mag-charge, pag ayaw mag-power on. Battery lang sira. Kabitan natin, kunwari ito yung solar panel, no? Yung ating charger ng phone. Wait lang. Yung sinabi ko ulit. Sukatin muna natin yung voltahe niya. So, kanina 1 volt, di ba? Or almost wala. Ngayon, ang battery niya ngayon, nung nakakabit na, ito yung ating battery na pinalit. Kanina ang volts niya is 3.97 something, di ba? Ito 3.94. Yan. Pag ganyang kataas, pag more than 3 volts na yung lumalabas na voltahe dito sa ating board, pag nakasaks yung battery, ibig sabihin, buo na yan. Kanina di ba halos wala, 1 volt lang. Pag mga 1 volt, or let's say 1.2 volts and less than, sira ang battery. Ito buo na to. Yan. Saksak natin dito sa may tingnan natin ilan yung magiging volts. Ito kunwari, ito yung solar panel natin. Nakakabit dito muna sa charger. Kakabit sa charger, no? Negative to. Positive to. Ang importante kasi yung polarity. Pag magtetest kayo ng mga gamit, always natanggalin sa saksakan bago pag may ginagawa kayo ganyan. Unless nag-test kayo ng naka-on, meron kayong tino-troubleshoot. Pero pagka yung power na lang, nagpula na. Ibig sabihin, nagkakarga na. You see? Yan, nagcha-charge na yan. So, buo yung battery. Kanina hindi nag-charge na. Naka-power lang siya kapag kayo nakasaka ng solar panel or external charger. Pero ngayon, nagcha-charge na yan. Sukatin natin yung voltahe. So, nung wala tayo nakasaksak na charger, solar panel, 3.94, tama ba? Ngayon, so nakasaka natin ng assuming na nakasaksak tong solar panel, pero charger ng phone ang nalagay ang sinaksak ko. So, ang voltahe na ngayon ay nasa 4.75. Yan ang charging voltage niya. Ang full charge niya kasi dapat 4 volts. 4 point something, 4.2 volts. Yan ang full charge talaga ng battery na to. So yan guys, na-repair na natin. So again, ito ang sira battery. Pakita ko ulit sa inyo. Dahil ang voltahe na itong battery to ay 1 volt na lang. Pag mga ganyang voltahe sira, alanganin mag-charge. Kung gusto, pwede pa rin namang 50-50 ma-repair. Sasaksakan lang sa mataas na voltahe, like for example 12 volts. I-tap nyo lang, i-ganon-ganon nyo lang hanggang sa siya 2 hanggang 3 volts. Kasi ang charging BMS nito, yung battery management circuit niya, hindi magkakarga yan hanggat wala siyang almost 2 volts. Dapat may 2.5 volts na. Yan ang working voltage ng charging circuit ng mga ganito. Ang mga charger na
lithium ion. Hindi siya pwedeng magkarga ng ang voltahe lang niya is 1.02. Dapat meron siyang reserve voltage ng mga 2 volts or mahigit. So yan guys, na-repair na natin. Yun lang, pinakita ko lang sa inyo, no? Paano i-troubleshoot at i-repair. Usually hindi sira pagka walang power or walang Ang problema talaga niyan, battery lang. Yan natin. So bukas i-install ko nito. Ay, wag pala bukas. Meron pala akong shoot sa module. Sa Laguna ako bukas. Sa Monday, ko na to. I-install ko to. Pakita ko sa inyo. Purbahan natin kung gaano siya katagal. Kung sa pinulat natin baterya. Tingnan natin kung gaano siya katagal na magagamit sa gabi. So, okay na siya. Working na. Tanggalin natin yung kinabit natin. So, tanggalin natin. So, wala nang pula. Hindi na nakapula. Mag-on pa rin siya. May battery na kasi sa loob eh. Gumagana yung pa. Kanina wala. Hindi nag-charge kasi. Ang battery niya is dead battery. Sira. Diba? Yan. So, again guys, yan lang. Tandaan niyo parati, pag bibili kayo ng old stock na solar light or kahit na anong gadget na matagal na naka-stock at hindi nakaragahan, nasisira ang battery na. Nagka-flat battery siya. So, kahit sa mga phones nyo, laptop, bago nyo siya itago, kung hindi nyo siya gamitin ng ilang months or 1 year, mga ganyan, bago nyo siya i-stock, i-charge na muna siya ng mga at least 80% bago nyo itabi. Dahil pag yan, walang karga, then tinabi nyo, automatic sira ang battery nun after ilang months lang. So, ito ganun nangyayari doon. Ito, sa natin. Old stock kasi siya, ibig sabihin hindi siya nagamit. Hindi siya nakaragahan ng solar panel, kaya nasira ang battery. So, yun lang ang papalitan. So, yan guys, sana may natutunan sa ating tinuro, sa ating tutorial ng gabi, ating repair. That's it for now. Thanks for watching. Bye-bye. Until our next project. Bye-bye.